ka-Republic, hindi nagpaligoy-ligoy si Coach Tim Cone. Dismayado ang Ginebra coach sa kanyang mga local players at sinabing really poor effort. Wala raw sense of urgency ang kanyang mga bataan. Hindi ito ang kupunan ng Ginebra na inaasahan ng kanilang mga fans pagkatapos nilang pagharian ng nakaraang Commissioner's Cup. Habang maaga ay kailangang magising ang mga mag-aala, kung hindi, baka hindi na rin sila maisalba ni Justin Brownlee kung kailanman ito babalik. Paano gigisingin ni Tim Cone ng kanyang mga local players sa pagharap nila sa mapanganib na kupunan ng Meralco Bolts? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, noong talunin ng rain or shine ng Ginebra, kitang-kita ang kawalan ng komunikasyon o chemistry sa mga bataan ni Tim Cone. 21 turnovers. Masakit panoorin na ang dating nangungunang team sa rebound at punto sa pintura ay tinambakan ng Elasto Painters. 52 inside points kontra sa 22 lang ng Gin Kings. Hindi ito ang Ginebrang kapapanalo lang ng championship sa nakaraang Commissioner's Cup. Ito ay parang isang lutang na kupunan, parang wala sa sarili. Sa Biyernes, July 31, walang silid para sa maling hakbang dahil Meralco Bolts ang nakatakda nilang makasagupa. Pisikal at matibay na pader na depensa ang hihaharang sa kanila ng Bolts sa pangunguna ni Antonio Hester. Si Hester na may height na 6'6" ay isang power forward na banger. Ang kanyang bread and butter ay ang kanyang low post moves, pakikipagbanggaan sa ilalim at walang kapagurang pagnanakaw ng offensive rebound, tulad din ni Aaron Fuller ng Rain or Shine. Kung magiging malamya ulit ang laro ng Ginebra sa Biyernes, delikado na naman sila. Pero may limited range si Hester. Medyo mahina ang kanyang outside shooting, di tulad ni Riley Grigsby na may kakayahang tumira ng 3 at 4. Ngunit ang kahinaan naman ng Ginebra import ay ang ayaw nitong maglaro sa loob. Ang kakulangan ito sa laro ni Grigsby ang dapat punan ni Japit Aguilar at Troy Rosario. Natiyak na magiging mabigat na banggaan sa ilalim dahil andyan din sina Brandon Bates at Cliff Hodge. Sasamantalahin ng Meralco ang kawalan ni Grigsby ng inside play dahil sa nakaraang 3 laro ng Ginebra ay nakita na nilang si Grigsby ay isang perimeter-oriented player. Tingnan natin kung magagawa ni Tim Cone na i-encourage ang kanilang import na pumost up. Pero wala namang reklamo ang Ginebra coach sa laro ni Grigsby. Katunayan, sa paningin ng marami, wala raw kay Grigsby ang dahilan ng di magandang simula ng Ginebra sa conference na ito. Dahil nga bagsak ang laro ng mga Ginebra locals, naging very predictable ng opensa ng Gin Kings. Alam ng mga kalaban dadalhin lang kay Grigsby ang bola, kaya napaghahandaan nila ito kung paano didepensahan. Ang resulta, na-force ang Ginebra import na ipasa ulit ang bola kung saan paubos na ang shot clock. Ano ang ibig nating sabihin dito? Dapat ma-realize ng mga Ginebra locals, hindi sila dapat umasa lang kay Riley Grigsby. Kailangang lumabas ang kanilang bagsik tulad noong Commissioner's Cup kung saan tinalo nila ang Rain or Shine sa semifinals at ang Tok and Tex sa finals. Sa mga larong iyon ay hindi lang naman si Justin Brownlee ang nagtrabaho ng gusto. Nakuha nila ang championship dahil din sa effort ng mga local players. Sa Biyernes, hindi lang si Antonio Hester ang kailangan nilang mapigilan. Sa paligid ng Meralco import ay nag-aabang sa kanyang mga kick-out pass sina Chris Banquero at Jason Brickman. Ang outside shooting ng dalawang ito ay pwedeng pantapat sa shooting ni Riley Grigsby. Nariyan pa si Chris Newsome na siyang leader ng Meralco Bolts. Dapat ding maging maagap ang close-up defense ni Holt at Nards Pinto sa mga shooters ng kalaban. Paano gigisingin ni Tim Cone ng kanyang mga locals para hindi na niya muling masabing nagkulang mga ito ng effort? Hindi ito makukuha sa mga pagbabagong gagawin ni CTC sa drawing board. Ang kailangan ng American mentor ay maibalik ang liyab sa mga mata ng kanyang mga player. Ang asta ng pagiging palaban, ang espiritu ng never say die na dapat di nawawala kahit absent sina Scottie Thompson at Justin Brownlee. Ang no let up plays kahit nagpapahinga ang mga veterano.
Kailangang patunayan ng mga bagong salta na karapat-dapat silang magsuot ng Ginebra jersey. Isang malaking hamon ang nakalatag ngayon sa harap ng mga mag-aala. Oras na para magising. Dahil sa maikling format ng Governor's Cup, sa oras na maaga kang nabaon, ay magiging mahirap na ang pag-ahon. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Salamat, idol. Andyan ka na naman. At sa iyo rin, shoutout Merson Kabady Vlog na nandyan sa Oman. Sana hindi may mabagyo dyan. At sa iyo rin, Enrico de Guzman na nasa Belgium. Salamat sa laging panonood, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Sunny Shen TV. Babawi tayo, sabi niya. Gin Kings go fight. At sa iyo rin, Lloyd Ortiz, walang problema sa import. Sabi niya, nakakablis daw ang depensa ng mga locals. At sa iyo rin, Borlagatan Donald na nasa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Gigo Bagsik. Ito ang mabagsik na fan. Laging positive. At sa iyo rin, shoutout Alvin Duhapa. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Eduardo Pilapil, binabati niya ang kanyang misis. Happy birthday. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.